May bago na namang pautot o pakulo itong bangag na presidente na si BBM. Mga bagay na alang pakinabang kung tutuusin at hindi napapanahon. Mga bagay na malayo sa kailangan ng taong bayan sa taong ito at sa mga panahong ito. Malayo. Anti-corruption, wala na, kalilimutan na yan. Ano naman ang ipapalit? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa pong panibagong episode ng ating pong pag-uusapan ngayon pong araw na ito. May kaugnayan ito sa mga bagong panukala na nakakatuwa sapagkat mayroon hong pakulo ang Malacanang na sa tingin namin ay isang palabas lamang para lang masabi na mayroon hong ginagawa itong ay bangag na presidenteng si BBM. Di ba ga? Dahil matagal na panahon siyang walang ginawa, as in. Naalala ninyo sa nakalipas nating mga episode? Di ba ga? Nabanggit natin doon. Si Bongbong Marcos ay wala pala talagang ginagawa. Base na rin sa sinabi ni Manang Aimee na nung siya'y gobernador, walang ginagawa. Nung siya'y senador, ano bang mga panukalang batas ang kanyang naipasa? Meron ba? Well, hindi ko na alala. Ipare-research nga natin. Meron ba siyang batas na mga naipasa? Ano bang mga batas na significant yung mga naipasa o naihain niya? Sapagkat ngayon siya ay nakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas, meron siyang 4 na mga panukala na sinusuportahan. Para maintindihan po natin, panoorin po natin ang balitang ito mula sa Billionario News Channel. Duda ang ilang kongresista sa intensyon ni PBBM matapos ilatag ang kanyang 4 na priority bills. Bagamat welcome ito sa ilan, may mga nagsasabi ring baka ito'y panakip butas lang. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Wala raw dating kahit ipaprioridad ni PBBM sa Kongreso ang 4 na panukalang batas na napag-usapan sa LEDAC meeting sa Malacanang. Sabi ng ilang kongresista, hindi lang usapin ng prioridad ang kailangan ng nasabing mga panukala, kundi dapat sertipikahang urgent ang mga ito. Kabilang sa 4 na panukalang batas ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act. Para kay Tarlac Representative Mark Cojuangco, kung para sa katatagan ng bansa, tamaan niya na iprioridad ang mga panukala. Gayunman wala naman anya itong epekto sa ekonomiya ng bansa. Dapat daw mga panukalang batas na may positibong pakinabang sa ekonomiya, gaya ng usapin sa enerhiya, ang dapat iprioridad ng Administrasyong Marcos. Duda rin si Caloocan Representative Edgar Erice sa tunay na intensyon ng Pangulo dahil sa pabago-bagong naratibo nito. Matagal na kasing isinusulong ni Erice at ng ibang mga mambabatas na madaliing maapruba ang Independent People's Commission Act para tumalas ang pangil ng Independent Commission for Infrastructure sa pag-iimbestiga. Pero bigo ang mga mambabatas sa resulta ng LEDAC meeting. Kahit pa ipinangako noon ni House Speaker Bogie D na bago matapos ang taon ay maaprubahan ang nasabing panukalang batas. Para naman kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, ang tunay na hamon dito anya ay kung maipapasa pa rin ito ng 2 kapulungan. Umaasa ang mambabatas na hindi pampaganda lang ng imahe ng Pangulo ito para humupa ang galit ng taumbayan sa korupsyon. Hindi naman napigilan ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na maging makata. Sabi ni Sandanya, ang politikong gipit sa pangakong reforma anya kumakapit. Tila may gusto lang daw pagtakpan ng Pangulo sa pagsuporta sa mga reformang ito. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Ano sa tingin ho ninyo?
priority bill. Tama ho yung sinasabi ni Tarlac Representative Cojuangco na wala ho itong economic impact. Tama, totoo ho yun. Kasi kung titingnan po ninyo, puro political ito. Mga usaping pampolitika, dynasty bill. Ano ang nakikita ninyo din eh? Baka ito'y pag naaprubahan within the term, ang unang-unang maapektuhan nito, si BP Sara. Di ba ga? Dahil doon sa mga magkakapatid na kandidato, di ba ga? Pero siyempre, meron din naman sila mga political strategies dyan kung ano man ang gagawin nila. However, ito yung isa sa mga nakikita ng mga kritiko ng bangag na administrasyon na itong dynasty bill na ito ay isina-priority bill or isina-prioridad ng presidente na para lupigin ang mga kalaban niya o ang mga kalaban nito sa susunod na panahon. Diba? Lalo na sa 2028. Diba? So, yan yung ilan sa mga kinakatakot ng mga taong nakakaintindi. Independent People's Commission. Ano ba ito? Ito yung nagpapalakas ng pangil sa ICI. Hindi ba ga? Wala din ito. Sapagkat pag ito'y binigyan mo ng pangil, magiging, alam mo yun, sa kanya din ang bagsak nito eh. Muli, siya ang magiging dulo nitong lahat ng ito. Kung ito'y magpapatibay sa ICI or Independent Commission for Infrastructure, edi, kanino babagsak ito? Flood control at iba pa mga infrastructure projects. Di ba ga? 2025, from 2022 hanggang 2025 or hanggang matapos ito. So, nasaan ang sinasabi nila ditong makapagpapalakas at makakapagpatibay ng ating bansa, ng sistema na pama? Hindi. Kahit maipasa ito, hindi ito magpapatibay sapagkat mukhang ito yung mga pinag-usapan na. Party list. Anong meron sa party list? Di ba ga? Babaguhin, itatama ay mga party list ngayon. Paano yung ako tingog? Di ba ga? Nitong si Martin Romualdez, tatamaan yan. Sapagkat, hindi naman tumutugon doon sa pangangailangan ng mga nasa laylayan at ng mga mahalagang sektor, itong party list system natin sa ngayon. Anong gagawin nila? Pag ito'y itinama nila na naaayon doon sa sinasabi at sinasad ng konstitusyon, tatamaan sila. Marami sa kanyang mga kaalyadong tatamaan. At kadena, medyo hindi ako familiar, pero doon sa tatlo pa lang, sa tingin ho ba ninyo? Kaya nga, ang sabi ng mga nakakaintindi, lalo na ng mga mambabatas, ang sabi nga, hindi ito magiging mahalaga. It may be a priority, pero iba pa rin yung urgent. Sapagkat kailangan lang tumingin ng priority among priorities. Diba? May mga pinapriority na sila. Sabi ni Eli San Fernando, ng kamanggagawa party list. Di ba? Tingnan mo yan. Ng manggagawa party list. Si Eli San Fernando, sana nga ito'y hindi political stunt. Pero mukhang ganun ang kalalabasan ho nito. Ito'y pag-uusapan ito, siyempre ito ang magiging laman ng mga balita at hindi naman agad-agad ito matatapos. Desyembre na. Por Diyos por Santo. Di ba? At matatapos ba ito sa panahon ng panunungkulan nitong si bangag na presidenteng BBM? Palagi ko hindi, sapagkat dynasty bill na lang eh. Maraming tatamaan dyan. Unless otherwise, na ang usapan nila ay kagaya na sa pantaha o ng kagaya ng teorya ng iba. Sabi nila, ipapasa nila yan para lamang mawala ang mga Duterte, maapektuhan. Pero totoo, anti-dynasty, di ba ga? So, ibig sabihin, isa lang naman ang kailangan eh.
Ay di pagdating ng 2028, kung maipasa man nila yan, walang ibang Duterteng tatakbo. Walang ibang kadugo. BP Sara lang. Di ba ka? Asan ang dynastiya doon? Yan. Tapos na ang termino ng iba. Ang sinasabi naman sa Dynasty Bill, yung mga magkakamag-anak na nakaupo, nakapwesto, sila-sila. Hindi ba ga? So pagdating dyan, tingnan natin. Okay. Independent People's Commission, wala ito. Di ba ga? Ano plano nila? Samantala ngayon pa nga lang, di ba ga? Marami na nakakapansin. Very selective yung hahain nila ng kaso. Di ba? Selective. Kung sino lang yung mga taong alam nilang hindi papalag. Party list, akaw, maniwala ka dyan. Yung mga party list ngayon na nakinabang sa kanila, I do not know, pero marami ang papalag dyan. Kaya, doon bantayan ninyo. Bantayan ninyo yan. Maliwanag, ito'y isang palabas lamang. Para lamang may masabing may ginagawa itong si Bongbong Marcos, yung bangag ninyong presidente. Para lamang masabi na meron siyang tinitingnan, at hindi lamang tinititigan. Para lamang, wala. Tell me, ano ang papel ng presidente din? Just to prioritize. Sabihin lang, i-priority nyo to. Pero kailangan niya itong i-certify na urgent. Pag ginawa niya yun, apektado yung pamilya ng mga Marcos. Apektado din ang mga Duterte. Pero sabi nga nila, pag wala na yung mga Duterte, ibabalik nila sa dati. I-repeal nila yung anti-dynasty bill. Napag-aralan na yan. Independent People's Commission. Ginagawa lamang yan para ipakita na seryoso si Presidente Kuno dito sa kanyang anti-corruption war. Party list, kadena, ewan ko lang. Pero kayo din, pag-aralan nyo rin mga kaibigan. Tingnan natin kung ano sa tingin ninyo. Just comment. And let's talk about it on your comment. I'll respond this time. Maraming salamat po at pagpalay po muli kayo ng Poong May Kapal. Sumainyo isa na naman pong episode ng ating programa ngayon pong araw na ito. Sa ngalan pa rin po ng ating pong mga taga-suporta, sina Mang Deban. Thank you very much. Ako pa rin po ang inyong yayamanin, sexy swabe komentarista dito sa YouTube. Ron Ramos po, na patuloy lang sa panggigising kahit mahirap. Patuloy sa panggigising ng mga nagtutulog-tulugan sa pamamagitan ng ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.